Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Insurance claim at mga benepisyo kung naaksidente at namatay ang isang Pilipino sa Japan na wala na ring asawa. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Japan bilang skilled workers, engineers, caregivers, trainees at iba pang propesyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring magkaroon ng aksidente na magresulta sa pagkamatay ng isang Pilipino. Kapag nangyari ito, mahalagang malaman ng pamilya ang mga benepisyong maaaring maklaim at ang tamang proseso upang makuha ang mga ito. Kung ang namatay ay wala ng asawa dahil sa diborsyo, pagkamatay ng asawa, o hindi kasal, hindi nangangahulugang mawawala ang karapatan ng pamilya na mag-claim. Ang mga anak, magulang, o iba pang legal na tagapagmana ay maaaring magkaroon ng karapatan sa iba't ibang insurance at financial benefits. Mga posibleng insurance at benepisyong maaaring i-claim. Ang number 1, life insurance o semi-hoken. Kung ang namatay ay may life insurance policy sa Japan, maaaring makatanggap ng insurance proceeds ang nakatalagang beneficiary. Kung may nakasulat na beneficiary sa policy, siya ang unang may karapatang tumanggap ng benepisyo. Hindi na kinakailangang dumaan sa probate o inheritance procedure sa maraming pagkakataon. Kung walang beneficiary, maaaring pamahagi ang benepisyo sa legal heirs ayon sa batas. Ang halaga na makukuhang benepisyo ay depende sa insurance coverage na kinuha ng namatay. Number 2, accident insurance. Kung ang pagkamatay ay sanhi ng aksidente, tulad ng vehicular accident, workplace accident, pagkahulog, natural disaster, at ibang sakunang sakop ng insurance. Maaaring may karagdagang accident death benefit na hiwalay pa sa ordinaryong life insurance. Number 3, Workers' Accident Compensation Insurance o Rosai Hoken. Kung aksidente ay nangyari habang nagtatrabaho o may kaugnayan sa trabaho, maaaring magbigay ang gobyerno ng Japan ng compensation sa pamilya. Maaaring kabilang dito ang funeral expenses, lump sum death benefits, pension benefits para sa mga dependent, at iba pang compensation na ayon sa batas ng Japan. Karaniwang sakop nito ang mga legal na manggagawa sa Japan, mga benepisyong mula sa employer, at maraming kumpanya sa Japan ang nagbibigay ng karagdagang benepisyo sa pamilya ng empleyadong namatay. Maaaring kabilang dito ang condolence money, company insurance benefits, retirement benefits, unpaid salaries, leave conversions, at final compensation package. Mahalagang makipag-ugnayan sa employer upang malaman ang lahat na maaaring matanggap. Pension-related benefits. Kung ang namatay ay naguhulog sa Japanese pension system, national pension or kokumin-nenkin, maaaring magkaroon ng survivor benefits para sa mga kwalipikadong dependent. Employees pension o kosei nenkin. Kung ang namatay ay sakop ng kosei nenkin, maaaring may survivor pension para sa mga kwalipikadong miyembro ng pamilya. Sino ang maaaring mag-claim kung wala ng asawa? Ang karaniwang pagkakasunod-sunod na maaaring mag-claim, unang prioridad, ang mga anak. Ikalawang prioridad, mga magulang. Ikatlong prioridad, mga kapatid. At ikaapat na prioridad, iba pang legal heirs. Maaari pa ring magbago ang proseso depende sa insurance policy at batas na naaangkop sa sitwasyon. Ang mga dokumentong karaniwang kailangan, ang death certificate, ang police report, accident report, passport ng namatay, residence card o SIRO card,
insurance policy, birth certificate ng claimant, marriage certificate kung kinakailangan, family registry documents, valid IDs ng claimant, bank account details, authorization letter kung may representative. Kung ang claimant ay nasa Pilipinas, maaaring kailanganin ang apostille, ang certified translations, at notarized documents. Kung nasa Pilipinas ang pamilya, maaaring magtalaga ng representative sa Japan upang makipag-ugnayan sa insurance company, magproseso ng claim, kumuha ng mga dokumento, makipag-ugnayan sa employer, at asikasuhin ang mga legal requirements. Mahalagang may wastong authorization at legal documents. Mga dapat gawin kaagad pagkatapos ng pagkamatay. I-report ang insidente sa pulisya kung aksidente. Makipag-ugnayan sa employer. Kontakin ang insurance company. I-secure ang lahat ng dokumento. Makipag-ugnayan sa Philippine Embassy o Consulate kung kinakailangan. Humingi ng legal advice kung may komplikasyon sa heirs o beneficiaries. Sundin agad ang mga deadline ng insurance claims. Mga posibleng dahilan ng pagkaantala o pagkakabalam ng claim. Kung minsan, kulang na dokumento. Hindi malinaw ang beneficiary. May pagtatalo sa mga tagapagmana. Hindi naisali ng mga dokumento, late filing ng claim, at hindi mahanap ang insurance policy. Sa kabuuan, ang pagkamatay ng isang Pilipino sa Japan dahil sa aksidente ay maaaring magbigay ng karapatan sa iba't ibang insurance claims at benepisyo mula sa insurance company, employer, at mga social insurance systems ng Japan. Kahit wala ng asawa ang namatay, maaari pa ring makatanggap ng benepisyo ang mga anak, magulang, o iba pang legal na tagapagmana basta't maipakita nila ang kanilang legal na karapatan at nakapagsumiti ng kumpletong dokumentasyon. Ang maagang pagproseso at tamang paghahanda ng mga dokumento ay mahalaga upang maging maayos at mabilis ang pagkuha ng mga benepisyong ito. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.